High Street BGC. Yan, para po sa ating pang-umagang live edition ng ating Bad Rattles. Siyempre, pag-uusapan pa rin po natin ito pong latest no dito po sa impeachment trial ng ating butihing Vice President Sara Duterte. Alam po ninyo, kung pagbabatayan po natin ay ito pong mga sinabi ni Chis Escudero at saka yung mga expert, malamang po mag-ulitan, no? Mag-ulitan po itong perma, maibabalik po itong sa HOR. Mamaya papaliwanag natin yan. Pag-uusapan din po natin, ito pong pambubudol na ginagawa ni Erwin Tulfo. Alam nyo, si Erwin Tulfo po, sa kasawiang palad, no? Hindi pa nananalo sa Senado, nambubudol na binubudol na kagad yung mga followers, yung mga mamamayang Pilipino, no? Alam natin nasa ipit po. Ngayon po, ipit na ipit siya kasi siyempre kahit po sinasabi ng maraming BBM supporters na laos na yung mga Duterte, wala ng following. Sa totoo lang po, milyon-milyon po ang sumusubay, milyon-milyon po yung naniniwala pa rin sa Duterte leadership, no? Kaya kung ikaw ay tatakbong senador, hindi po ito ang panahon para makilala ka na isa ka sa pumirma kasi lahat po, no? Lahat po ng mga Duterte supporters na nalaman na pumirma ka sa impeachment, goodbye ka na. Hindi ka na iboboto kasi putya walang kaabog-abog yung magandang panunungkulan ng mga Duterte, no? Imbes na imbes na pasalamatan natin, bigyan ng dapat nga po yung binibigyan natin ng parangal itong mag-amang Duterte. Pero hindi po no. Wala silang tigil. Akala kasi ng mga congressman nabubuhay lang. Yung buhay nila doon lang sa batasang pambansa. Hindi nila alam yung mga constituents po nila, mga mamamayang Pilipino ay marami po riyan maka Duterte. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Nasa BGC po ako. Dito po sa High Street ng BGC. Okay. Pag-usapan natin, no? Alam niyo po, masarap po, maraming nangyayari ngayon. Ang dami pong congressman na nagpapaliwanag sa aksyon nila, no? Yung mga pumirma po, ang dami ko pong post na lalo na po yung mga taga Mindanao na pumirma. Grabe po yung post nila na nagpapaliwanag sila, no? Pinapaliwanag po nila bakit sila pumirma ng impeachment against Sara Duterte. Kasi alam naman natin na hindi yung mga constituent po nila, marami po diyan bad trip na rito sa kasalukuyan nagaganap, no? Ang daming issues, vice scam, yung bankrupt na yung PhilHealth, bankrupt na, pinamigay pa yung benta rito, benta doon, utang dito, utang doon. Ang taas ng presyo ng bilihin. Tapos, tinatarbaho nyo pa yung kaisa-isang mayroong no? Kaisa-isang mayroong magandang leadership, no? Dito sa Pilipinas, yung mga Duterte, no? Talagang pinipilit nilang sirain. Kaya po yung mga ito pong
mga mamamayang Pilipino ngayon nagagalit. Inaalam nila yung congressman ba namin ay pumirma sa impeachment, yung congressman ba namin ano ang stand. Tapos po karamihan po na nagpapaliwanag, no? Pinapaliwanag nila na kinakailangan kong pumirma kasi yung budget, yan po katwiran nila eh, iisa eh. Kung hindi sila pumirma against sa impeachment, baka maipit yung budget. Nakita po ninyo mga walang prinsipyo, no? Dahil lang po sa budget, no? Willing silang ipagkanulo yung budget. Hindi po dahil naniniwala sila may kasalanan eh, kung hindi yung budget eh. Yun po yung masakit doon. Pero it's between them and their constituents, 'di ba? Yung mga congressman na yan. Kakaiba po to si Erwin Tulfo, no? Hindi po siya pumirma. Alam natin kung bakit hindi siya pumirma, 'di ba? Siyempre, akala niya maraming mga Duterte pa rin ang boboto sa kanya. Akala niya siguro mauuto niya yung mga Duterte na yan na hindi ako pumirma. Kasi po buong Pilipinas po yung buong Pilipinas po yung boto na kailangan ng mga senador. Paano yung Visayas at Mindanao? Tinatandaan po ng Visayas Mindanao na kayong mga anti-Duterte hindi na kayo mananalo. Ngayon, ang matindi nito, yung paliwanag. Alam niyo po si Erwin Tulfo, makikita niyo po yung kahinaan ng no? Kasi tuwing magpapaliwanag siya, lalong napapalala eh. Natandaan po ninyo yung Erich Sylvester Tulfo na issue. Di ba? Noong nagpaliwanag siya, lalong lumala yung sitwasyon na paano mo sinasabi na TNT ka tapos hindi naman yan yung issue yung pagiging TNT mo. Ang issue birth certificate, yung passport mo na ikaw ay may identity. Ha? May identity kang kinuha. Wala bang audio? Paki-type 1 nga po kung may audio. Type 2 po kung walang audio. Ayan ka na naman, Sandy Escalano. May audio naman pala eh. Dinidistract mo lang tayo eh, di ba? Okay, tuloy na natin. Wag na natin pansinin yung nagsabing walang audio. Okay na yan, masaya na siya. Ganyan yung mga yan eh. Pag mga nakaka-distract po sila, masaya sila. Natatandaan kita, Sundays ko lang. Okay na ba, Sandy? Meron na ba sa'yo? Hintayin natin si Sandy. Baka wala pa sa kanya. I-adjust mo muna volume mo. Okay. Balik tayo. So, dito po, kay Rapi Tulfo, tandaan natin yan, no? Tuwing magpapaliwanag siya, ngayon nagpaliwanag naman po. Siguro sinisita siya ng mga BBM supporters. Bakit hindi ka pumirma? 'Di ba? Kasi na po ngayon eh. Hindi na po pwedeng neutral ngayon, no? Wala pong nasa gitna ngayon. It's either maka-BBM ka o anti-BBM ka, no? Wala na po yung nasa gitna. Hindi na po uso yung mga nasa gitna. Siyempre sinisita siya ng mga BBM. Kasi alam mo, kahit na anong gawin mong Erwin, hindi ka na naming iboboto, no? Hindi ka namin iboboto. Okay. Yung vice cam po, marami po nagtatanong, no? Boss Badong, bakit iniiwan yung vice cam? Hindi po natin iniiwan yan. Actually, nasubaybayan natin yan hanggang dun sa pagpapasa nila sa Supreme Court, di ba? Nasa Supreme Court na po yan eh. Tapos po, baka sabihin nyo po na iniiwan po na, hindi po, bakit natin iiwan yan? Lahat po ng issue. Alam nyo po ang issue kay Marcos, padagdag po ng padagdag. No, may issue, hindi pa po tapos yung issue ng PhilHealth,
Meron na namang vice cam, meron na namang binibentang mga lupain, meron na namang sa dito po sa may EDSA na balak nilang lagyan ng toll fee, balak nilang tanggalin yung busway. Alam niyo po yun, yung dagdag po ng dagdag yung issues. Hindi po natin iniiwan lahat ng issues na yan, no? Nagkataon lang po na ito po yung culmination ng gusto nila eh. Yung matanggal sa pwesto si BP Sara. Pag na-impeach po siya, hindi na siya pwedeng makatakbo sa 2028. Malayang-malaya na po yung bet ng administration na eliminate na nila si BP Sara. Yun po yung concern po natin ngayon. Okay, punta na po tayo rito. No, si Erwin Tulfo, nagpaliwanag na naman na kaya daw siya hindi pumirma. Siyempre, galit sa kanya yung mga BBM supporter eh. 'Di ba? Sinusuportahan ka namin tapos hindi ka pipirma. Alam niyo po ang katwiran ni Erwin Tulfo. Kasi daw mananalo siya eh. Mananalo siyang senador. Kaya pag nanalo siya, baka impartiality. Kita niyo yung kagaguhan, no? Kami hindi mo na mabubudol yung mga Duterte vloggers. Alam namin na bata ka ni Tambaloslos. Pero pati ba naman mga BBM, ibinubudol mo rin? Kayo po mga BBM, pag binoto niya yan, ako, paiikutin lang kayo niyan. Baka nakalimutan po ninyo. No? Baka po nakakalimot po kayo na ito pong ang mga Tulfo po. Kakampi po ng mga Duterte, kakampi po ni Duterte. In fact, yung ate nila, cabinet official ni Tatay Digong, di ba? Pero ngayon, nakita nyo naman po kung sino ang kinampihan nila. Wala pong matibay na maaasahan dyan sa mga Tulfo. Pag nanalo yan, putya, at alimbawa, umupo si BP Sara, putya, posibleng ano yan. Posibleng. Wala na. Amang pulubi, nakakaawa ka naman. Yung issue mo, 2025 na. Mag-upgrade naman kayo. impeachment na pinag-uusapan, atake pa rin kayo sa mga Duterte. Ano naman kayo, no? Pagtanggol nyo naman yung ginagawa ng mga congressman nyo. Binoto po, paalala lang natin, binoto po si BP Sara ng 32 million, no? Hindi po pwedeng i-disenfranchise. Ngayon, marami po nagsasabi, nabawasan na yung 32 million. Ano naman, di naman, pag nabawasan po ba yung 32 million, mabawasan po yung boto ni BP Sara. Tapos na yun, naiboto na si BP Sara ng 32 million. Okay, anyways, tapos pati yung iglesia, di ba, binabaliwala nila. Galit po yung nakikinig ako sa saganang mamamayan. Parang masama po loob nila na binabaliwala yung napakalaki nilang rally na milyon-milyon. Totoo naman pong napakalaki po nun. Tapos babaliwalain lang ng mga congressman na to. Okay, anyways, balik po tayo rito. Yan po yung update po. Maganda yung, hindi po porket dinidiscuss natin na nagagandahan tayo sa sinasabi, pabor na tayo. Ito pong dinidiscuss ko, maalam po sa batas eh. Siya po yung isa sa may pinakamaganda kong narinig, no? Na diskusyon kung bakit mababaliwala lang itong impeachment trial. Ito po si Antonio Carpio. Alam naman natin na Supreme Court po yan, Supreme Court Justice. So hindi po natin baliwalain yan. Alam nyo naman tayo, pag maganda sinasabi mo, maniniwala naman tayo eh. Pero hindi yung pagkatao ni Carpio ang ating tinatawaran dito. Alam naman nating anti-Duterte yan eh. Yung kanya pong sinasabi tungkol sa impeachment. Ang sabi ni Carpio, 'di ba sabi na ni Chis, junto pa sila, 'di ba? Junto. Kung junto pa sila, tapos na po yung eleksyon ng Mayo. May bago ng mga nahalal na senador, 'di ba? Hindi po pwedeng i-ignore 'yun. Kasi mula June 2, hindi po nila matatapos yung impeachment trial hanggang sa manumpa yung mga bagong senador.
At hindi po kagad na trial na agad sa June 2, hindi pa po. Pag-uusapan pa nila yung mga rules. Mahabang session pa po yan. Manunumpa pa sila bilang bilang mga impeachment judges, impeachment court judges. So mahaba pa po yung paghanda. Ngayon yung mga nagmamadali, lalo na to si Franz Castro. Sabi ni Franz Castro, ay, dapat kahit naka-recess, hindi dapat tinatrabaho nila yan. Franz Castro, wag kang makialam sa Senado, no? Palibasa kayo, sanay kayo na diktador yung amo nyo. Hindi nyo pang mapanghahawakan yung Senado, may sarili sila dun. Tama yung sinabi, no? Tama yung sinabi ni Chis Escudero. Ang tagal ninyo, last minute o last hour, binigay ninyo impeachment. Gusto nyo, kayo nag-adjourn. Gusto nyo yung Senado, wag mag-adjourn para maging pag-usapan yung impeachment. Napaka-spoiled nyo naman. Spoiled kasi itong mga congressman natin. Napaka-spoiled nyo naman para diktahan kung ano yung gagawin ng mga senador. Okay. Ayon po sa sinasabi ni Chis, tandaan po ninyo, sinasabi po to ni Chis Escudero ngayon, ni Waiter Escudero. Kung yung sinasabi ni Waiter Escudero ay hindi magbabago, June 2 pa po, sa pagpasok po nila uli mula sa recess, doon pa lang po sila mag-uusap, iko-convene nila yung Senado as impeachment court. Ngayon po, sa June 2 pa po yun. Ngayon, sa June 2, pag-uusapan pa nila yung mga rules, ilang araw pa po yan. Tapos, formal na iharap sa kanila, bibigyan pa lang nila ng kopya si BP Sara. 15 days daw ayon dito kay dating Supreme Court Justice Antonio Carpio. Bukod pa po yun sa mga sinasabi ng ibang abogado, dito lang po tayo sa may makatotohanan. Kasi yung sinasabi ng ibang abogado, na yan hindi po legal. Para mo masabing hindi legal, aakyat ka pa sa Supreme Court, nagta-trial na po bago po magpasya yung Supreme Court. No? Naintindihan nyo? Dito po tayo sa katotohanan. So ilang araw muna sila magdidiskusyon, 15 days lang po ang natitira na araw nila, 15 days na araw, bagong Senado na po yung papasok. So sa 15 days ba magagawa nila yan lahat? Hindi po. Bakit? Rules pa lang ilang araw na. Tapos ipapasa nila kay BP Sara yung complaint. Bibigyan nila ngayon si BP Sara ng 10 araw para pag-aralan yung complaint. Tapos ikakalendaryo nila, ubos na po yung araw. Kaya ba nilang 2 araw magpapasya na kagad sila? Malamang hindi kasi magharap yan ng mga testigo, magharap yan ng mga ebidensya. Iba po yan, korte po yan, hindi po yan yes or no lang. No? Yan po ay korte. Almusal! Halika rito, ano yung almusal ba yan? Halika rito. Bigyan mo ako Makikialmusal tayo rito. Meron MP promotion kaya lang pahinga muna ako sa boxing. Walang kita Nagpolitika ko muna to. Ano bang binibenta natin diyan? Pwede, hindi ka naman magagalit? Ayan. Kasi wakapagalitan mo tong sa bagay, mga sokay mo rin tong mga to, no? Kaway ka muna rito. Ayan mga, tignan nyo naman, siklista na. Shout out. Inaano pa niya. Shout out yan kay... Ito yung mga Jaguar natin dito. Good morning, sir. Good morning. Kita nyo naman, Ayan, maganda rito mag-vlog Pag mga teka muna. Aalis na kasi to Kayo naman, hindi pa alis Ano ba mga natin dyan? Hindi, gulay.
yung tinidor. Magkano? 45. 45. Makapagano mo sa taas nito. Maiba naman, nakakasawa ng pero inimbitahan ako ron sa ano sa laban nila. May laban yung MP promotion. Sa ano ba? Si Sa Montalban. Montalban. Baka makadalo tayo ron. Okay, balik po tayo rito no sa atin pong issue. So sabi nga ni Chis Escudero, medyo kakapusin na po sila dahil June 2 po sila mag-eld. Ay sabi po ni Carpio, pag ganyan po ni Justice Carpio, bago na po yung Senado, bago na rin po yung mga miyembro ng HOR o mga congressman. Kasi papasok din eh. Sa Mayo po magkakaroon na ng election din, di ba? Pati congressman magkakaroon ng election. So ibig sabihin, mababago na po tong setup. Hindi na po tong mga congressman ngayon yung magiging congressman, ibang congress na po yun. So pati po yung mga kunwari, matalo sila Revilla, sila Lito Lapid, hindi na sila pwedeng maging sila pa rin yung judge. Yung bago na pong papasok yung magiging judge. Kaya po sabi ni Antonio Carpio, hindi na valid yun. Kasi mga pumirma sa impeachment, hindi na sila congressman. Nakuha nyo. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Manalo si Mr. Google, Attorney Google Fernandez. Hindi na siya congressman sa next Congress. Manalo si Beatrix. Hindi na rin siya congressman kasi tinatakbo nila gobernador eh. Kaya sabi ni Carpio, dapat ibalik ng Senado sa House of Representatives dahil iba na yung mga hindi na to yung mga congressman kasi iba-validate nila yan eh. Na ito bang mga pirma na to ay pirma ng congressman. Kung hindi na po mga congressman yung nakapirma, tapos na po yung pagiging congressman nila. Hindi na po valid yun. Ayan ay kung masusunod yung sinasabi po yung sinasabi ni Chis Escudero ngayon na sa Junto sila magse-session. Badong, pwede bang hindi masunod yun yung sinasabi ni Chis? Knowing Chis Escudero, may dalawang instance na po yan, no? May dalawang instance na po na bumaliktad yan sa sinasabi niya eh. Naalala ko nun yung sinasabi niya na ayaw niya nung sa jeepney modernization kasi eto daw jeep na to ang pagkakakilanlan. Pagkakakilanlan. Hindi, ibang channel po to. Hindi po to yung main channel natin. Ayaw niya yung jeepney matanggal, ma-phase out kasi pagkakakilan lang. Pero nung nagsalita si Marcos, natuloy ang jeepney modernization, dehin bukiki na lang siya. Isa pa, yung AKAP, di ba? Pinagmamalaki niya na yung AKAP, ayaw ng Senado ng AKAP eh. Pero pagdating sa BICAM, binigyan lang sila ng share sa AKAP. Tuwan-tuwa na sila ni Grace po, no? Pinagmamalaki pa nila. Nagbigay kasi sila ng share ng Senado sa AKAP eh. Nababaliktad, kayang bumaliktad. Kaya sa present, pero markadong-markado ka na. Ibig sabihin, kung hindi pakikialaman ng mga amo niya si Chis Escudero, kung hindi pipilitin ng mga amo niya na mag-conduct agad ng session ang Senado, malamang ulitan po. Mag-uulit.
mag-uulitan po ng ano, ibabalik nila dapat kasi yung mga nakapirma rito ay practically hindi na po mga congressman. Yun po yung problema nila dahil pinatagal nila. Ngayon, yun ang question. Kaya ba ni Chis Escudero na maging ano? Kaya ba ni Chis Escudero na manindigan? Yun lang ang tanong sa kanya. Maninindigan ba si Chis Escudero o bibigay siya pag per-measure siya ng kanyang mga amo? Kasi ang husay magsalita talagang lagi naman ganyan si Quezon Mahusay magsalita before siyang utusan ng mga amo. Kaya ang question, paano pag inutusan siya ng amo na mag-session na kayo? Kaya lang maraming matitigas ang ulo na senador. Naku, mapapasubo si Quezon rito. Yan po. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Ito ang channel